po ako ng misis ko po ng PowerPoint. Siya po may gawa po niya, bakit makulay? Pakibasa po. 1, 2, 3, basa! Life is full of battles, temptation, discouragement, trials, and even spiritual attacks. Tandaan niyo po, ang Bible, sabi niya, meron tayong full of battles. Araw-araw, meron tayong dinadalang laban. May paulit-ulit na laban, nangyari na nakaraan at mangyayari ulit po ngayon. Sabi dito, meron pang temptation, may mga tuksong dumarating. Totoo, hindi lang po isa, marami. Okay? Discouragement, nawawalan ka ng loob, nawawalan ka ng lakas. Trials, pagsubok, at higit sa lahat, meron tinatawag na spiritual attacks. No? Nang lalamig ka, nang hina ka dati. Dati pera lang ang problema mo ngayon, pati spiritual mo nang hihina na. Sabi po dito, many times, our own strength fail us. That's why Paul remind us our strength and must come from the Lord. Lagi inuulit ni Apostle Paul na ang lakas mo hindi galing sa binibigay ng Diyos, kundi sa galing sa Diyos mismong pinaglilingkuran po natin. Amen? Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, nangihina ka na ba? Tanungin mo, nangihina ka na ba? Kung nangihina ka, sabi ng Bible, ganyan ang buhay. Manghihina ka, lalakas ka, sasaya ka, sobra ka sa lakas, gadaluyo ka ng lakas, higit sa lahat po, may time na ikaw rin ang papalakas po ng ibang tao. Kaya number 1, our strength has limits. Ang lakas mo, meron pong hangganan. Nakasubok po ba kayo ganito? Nag-church po kayo ng Sunday, lakas-lakas mo eh. Pero pagdating ng Tuesday, parang nalobat ka ulit. Kasi nga po, ang lakas mo may limitado. Paano po ba yung pastor? Diba napansin mo pag Sunday, pag full charge ka pag Sunday, kahit anong inis ay hindi ka naiinis eh. Pero pagdating ng Monday, Tuesday, ang bilis mo mapagod. Parang lahat ata, bumababa pasensya mo, bumababa spiritual life mo, higit sa lahat po, no? Tandaan dito, nanlalamig ka. Kasi nga po, ang katotohanan, sabi ng Bible, as our strength has limits. Nangihina at nangihina rin talaga tayo. Kahit pastor pa, kahit propeta pa, kahit pa po'y bishop, o rook, o pawn, king, queen, sama mo na po lahat ng nasa chest. Sabi ng Bible, our strength has limits. Meron talaga tayong tinatawag na limitasyon. Kausapin mo yung katabi, may limitasyon talaga tayo. Pero bago po natin papasalamat po sa Lord, kasi po October 1 na po ngayon. No? Ang unang araw po ng October ay prayer meeting. Kaya ngayon, mag-recharge tayo ulit sa Lord, nakakapanghinay yung mga nangyari mga nakaraan, pero this time, babounce back tayo, babawi tayo for the glory of the Lord. Palapakan pa tayo sa Lord. Kaya kung gusto mo lumakas, magre-response ka talaga ng tama. Aayusin mo talaga pag-amen mo, aayusin mo talaga makinig. Kasi nga po, kung hindi ka makikinig, sayang naman yung pinunta mo dito. At higit sa lahat po, hindi ka rin lalakas. Ikaw rin ang magbe-benefits na ginagawa po natin may mga gawain po tayo. Kaya sabi po dito, no matter how strong we think we are, problems can overwhelm us. No, kahit o gano'ng kalakas, tandaan po ito, ang palaso pwedeng tumagos pa rin. May naalala po ko sa tawag dito, may naalala po kung memes po sa Facebook po, no? Sabi niya, naka-fully armor siya. Sabi niya, naka-review siya lahat. Review. Ang tinamaan yung mismong mata niya. No? Nakita niyo na pa ba siya? Facebook mga kapatid? Yung fully armor siya, sabi niya, tawag dito, prepared. Pero ang tinamaan mismo yung loob ng mata. Yung walang armor. Kaya, sabi ng Bible, no matter how strong we think we are, problems can overwhelm us. Manghihina at manghihina pa rin na kita, kahit gaano ka palakas. Kahit pa prayerful ka, kahit laman ka pa ng prayer meeting, kahit palaman ka ng mga Bible studies, ikaw ay worship team, nagpa-fasting ka, mahilig ka mag-pray. Sabi ng Bible, problem can overwhelm us. Manghihina at tatamaan ka pa rin talaga. Ganun ang buhay. Kasi kung hindi ganun ang buhay, hindi mo kakailanganin si Lord. Amen? Kausapin mo nga po ngayong katabi. Sabi mo sa may problema ka, Tanong mo, may problema ka, Napagod po siguro kasi may kuryente. Napupuyat na po siguro kayo, kasi may kuryente na tayo. Nag-wifi na po kayo ng 24 hours. Wala na tulugan, Kaya, tatayo po ito, even the strongest man can get tired. Pero mo, ang pinakamalakas tao na buhay sa mundo ito, si Samson, nanghina pa rin eh. Diba? Tinablan pa rin ng tukso. Kaya kahit gaano kakalakas, sabi ng Bible, pwede pa rin tayong manghina. Pero iba si Samson nga na pumatay ng maraming Hebreo, pumatay ng maraming mga kalaban sa panahon niya, kasi siya'y hukom no? Isang babae lang katapat, libo-libo kanyang pinatay, pero isang babae lang katapat niya, yari siya. Kaya wala talagang malakas sa tukso. Lahat ay pwedeng bumigay. Kaya lalapit talaga tayo, lalo na lalaki tayo. Tingnan mo nga po katabi mo kung lalaki yan.
Oh, ang tukso pwedeng dumating sa atin lahat. Hindi lang po sa lalaki, pati po sa babae, pwede rin po dumating. Amen? Kaya nga sabi, pinapanatan ng Bible na be strong in the Lord. Tandaan mo palagi, ang lakas mo, limitado. Kaya wag mo sabihin na, hindi, malakas, okay na ako, pastor. Pag kinumusta ka, okay lang po ako. Lagi okay lang, okay lang, okay lang. Totoo lang po, no? Minsan, accept mo rin ang defeat. Alam mo yung defeat? Minsan, accept mo rin natatalo tayo. Kaya ako pa natutuwa ako kay Sally pag kinakausap ko siya eh. Naglalaro po kami ng bato-bato pick. Alam niyo po ba saan siya natutuwa? Natutuwa siya pag natatalo siya. Because bato-bato pick, panalo ka. Hindi, talo ko. Pag siya ibon talo siya, natutuwa siya. No, may ganun talaga sa buhay. Kahit defeat, kahit natalo ka, ikasaya mo pa rin. Hindi laging masaya ang buhay. Mayroon talagang tinatawag na pagsubok po sa buhay. Amen? Kaya those who hope is in the Lord will renew their strength. Sabi ng Isaiah 40, ayun, lalakas ka kung lagi ka sa Diyos nakatingin. Kaya gagawin mo, sa Diyos lagi humingi ng lakas. May live na tayo, meron na tayo? Meron tayong live. Okay. Sabi ng Bible, those who hope in the Lord will renew their strength. Sa number 2, mabilis lang po ito. Number 2, God's strength is unlimited. Number 1, ang iyong lakas, limitado. Number 2, katotohanan, ang lakas ng Diyos ay walang hanggan. Tinapos ito nakaraan po, no? Ang Diyos, walang katapusan. Ang Diyos ay maraming paraan. Hindi lang maraming paraan, kundi walang hanggan ng kanyang kaparaanan. Na kahit paminsan yung hindi mo pa inasang sitwasyon, doon ka pa pinalakas ng Panginoon. Kaya kahit anong gain po niya sa buhay pong ito, bibigay at bibigay ang isip natin kung lagi mong ginagawa ng paraan lahat ng problema mo. Matuto tayo minsan, Lord, Panginoon, hindi ko nagkakaya to. Paulit-ulit. Kaya, muli sabihin mo siya, be strong in the Lord. Sabi mo, Tagalogin ka, magpakalakas ka sa Panginoon. Magpakalakas. Kasi hindi po laging magandang sitwasyon. Kaya nga, sabi ko, ang isa po sa mga tekniko para pag may mga nanghihinat ka, pag mayroon akong pinagadaanan, celebrate small victories. I-celebrate mo yung maliliit na tagumpay mo. Nagising ka lang maaga, huy, thank you Lord. Dati tanghali ka nagigising. Amen? Oh. Kaya sabi ng Bible, number 2, God's strength is unlimited. Umasa ka sa Diyos na walang hanggan ng lakas. Amen? Amen? Marami tayong tinitingala sa buhay, pero sabi ng Bible, be strong in the Lord. Kaya kapag uusapan po rin sa buwan ng October, ito no, inside out, the heart of a genuine believer. Ito lagi sablay natin, no? Ito lagi sinasabi sa atin ng tao. Nag-church naman siya eh. Pero bakit ganun pa rin? Kaya yung pag-uusapan po natin ngayong October pong ito. Excited na po ba kayo mga kapatid? Dito mo malalaman kung made in China ka o branded ka. Amen? Amen. Wala na po itong kausap. Sabi ko po, yung ating series po sa month of October, dito mo malalaman kung made in China ka o ikaw ay branded. Tanda po, ang genuine po, para mapatunayang genuine ang iyong faith, sinusubok yun eh. Ang fake po kasi ng faith, kahit hindi mo subukin, bumibigay. Okay? Kaya itong gagawin mo, His power created the heavens and the earth. Ang kanyang kapangyarihan, nilikha ang sanlibutan at ang kalangitang pinangako ng Diyos para sa atin. Kaya saan ka asa? Sa lakas mo? Hindi. Asa ka pa rin sa Diyos. Amen? Yung trabaho mo, Lord, kulang eh. Asa ka sa Diyos. Maganda yung may pinagtitiwalaan eh. Pero sa mundo pong ito, kailangan mong mamili, pagtiwalaan mo si Lord. Amen? Lalo na pag parang hopeless na po ang sitwasyon, parang wala ng lunas. Sabi ng Bible, magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Kapikin mo na malakas ang iyong katabi. Kapikin mo na malakas. Magtiwala ka kasi sa Panginoon. No? Amen? Bakit? Ang Diyos mo lang naman ang lumikha ng sanlibutan at kalangitan. Ikaw, anong nalikha mo? Amen? Tulog na, hindi mo pa magawa eh. Amen? Kaya, sabi ng Bible, number 1, your strength is limited. Number 2, in vice versa, ang lakas naman galing sa Diyos, walang hanggan. Kaya kainino ka aasa. Hindi ka pwedeng tumingin sa akin na limitado lang din. Nangihina rin po talaga. Sinasabi ko po kami, mga pastor po, nangihina rin po kami. Pero hindi namin pinapaalam na nanihina po kami. Kaya madalas po kayong magkulong sa mga tahanan namin. Nakakala mo pagkalaki-laki ng bahay na hindi kayo makalabas. Kaya sabi ng Bible, ito pa, sabi ng Isaiah 40 verse 9, He gives strength to the weary and lifts up the weak. Pinapalakas niya yung mananghina at tinataas niya, pinapalakas niya rin ang mga nanlalamig at mga nanlulupaypay.
Kaya makakaasa ka sa Diyos without halong judgmental. Kapag nangihina ka, lapit ka sa Diyos. Hindi ka makakarinig. Palalakasin lang tayo ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, ito pa. Sabi pa dito, when we are weak, He makes us strong. Kapag tayo manghina, doon tayo pinapalakas ng Diyos. Amen. Kailan po dumating po ba sa yung time na hinang-hina ka, tapos bigla ka nag-pray, nakatulog ka bigla, tapos pag-isip mo parang naging okay ang sitwasyon. Kaya sa panahong nanghihina ka, doon ang lakas ng kilos ng Diyos. Kaya ang gagawin mo, lapit lang kasi ng lapit sa Panginoon. May part po ba kayo sa journey ng paglilingkod ninyo na kahit anong sabihin ni Pastor, hindi tumatalab? Hindi ba bang tumatalbog lang? Parang mali ata ako ng pinuntahan lugar. Mas mali ko sa iba kang lugar pumunta. Tanda niya po ito sa panahon ng panalamig at sa panahon po ng panlulupaypay, may mga panahon ka talaga na parang ang Word of God hindi tumatalab. Ibig sabihin po nun, may mga pinagdadaanan ka na tanging Diyos lang talaga ang dapat mo makausap. Kaya sinasabi ko po ngayon, sabi ng Bible, kapag nanghihina ka, makadirekta ka na sa Diyos. Huwag ka nang makipag-usap sa ibang tao. Kasi yung tao po, may struggle din. Kaya nga sabi natin, hindi lang dapat nananalangin, kundi dapat may tinatawag na prayer life. May kausap pa po mga kapatid. Sabihin mo, sana mo, kumusta na prayer life mo? Nananalangin pa ba talaga? Regular bang nananalangin? Baka, sabi ko ng Sunday, baka si Lord bombero lang. Pag may problema, ito, tawagan mo, bombero, emergency. Yun ang sinasabi nating prayer. May problema o wala, tumatawag pa rin. Yun yung kaibahan ng prayer life sa mga taong nananalangin lang. Number 3, we must put on the armor of God. Sinabi sa nakaraan, yung nakarang series po natin, nakarang series, na ang dapat pala ikaw, meron kong armor na sinusuot. Your faith, the sword of the Spirit, the breastplate of righteousness, the shoes of readiness. Natatanda niyo pa po ba? Na dapat pala pag ikaw lumalaban sa buhay, lagi ka nakabaluti. Hindi pag wala yung isa doon, yari ka. Dapat may pananampalataya, may word of God, may prayer life, may salvation. Amen? May kausap po mga kapatid. Anong gagawin mo? Lumaban. Kung hindi ka pwede, dapat lumabang ka sa paglilingkod. Kaya nga sabi natin, ang buhay na ito, punong-puno ng battles. Sakit, relasyon, tawag dito, finances, kalusugan mo, even ang iyong buhay paglilingkod. May battle talagang tinutukoy ang Bible. Kaya ang gagawin mo, asa ka sa Diyos. Kaya sabi pala ni Apostle Paul, be strong in the Lord, church. Kailangan magpakalakas ang simbahan. Kasi kung mahina ang church, wala nang lugar na kung saan tayo lalakas. Amen. Kapikin mo nga ng malakas sa iyo katabi. Tanungin mo ko, pagod ka na ba? Kung pagod ka na, sa tamang lugar ka. Kaya pala, naintindihan mo na ang sinasabi ng salita ng Diyos. The spirit is willing, but the body is weak. Pagod ka na, gusto mo na umuwi sa bahay, pero nandito ka kasi gusto ng espiritu mong makinig. Amen? Amen? Kaya ang gagawin mo, huwag mo ubusin ang sarili mo sa mga bagay na pansamantala lang. Totoo, may mga nasa temporary world tayo. Sabi ng Bible, magpakalakas, magpakasipag. Pero meron ka rin tinatawag na spiritual life na dapat ginagawa mo para sa kabilang buhay. Amen? Isa ba? Kaya Paul teaches us to wear the whole armor of God sa Ephesians 6:11 verse 18. Balikan niyo lang po sa inyong mga Bible. Sabi dito, victory is not fighting with peace, fighting with peace, stand firm in faith, prayer, and God's word. Kaya daw pala totoong tagumpay, ito, nananatiling matatag sa pananampalataya, nanalangin. Yung kahit parang hindi okay sa sitwasyon, nagpipray ka pa rin. Nagbabasa pa rin ang salita ng Diyos. Kaya lagi ko sinasabi, ilan na po ang Bible verse na alam po ninyo? Ilan na po? Ilan na po? John 1:1, Genesis 1:1. Ilan na po ang Bible verse na alam po ninyo, mga kapatid? Mukhang gutom na po ata kayo, mga kapatid. May problema po ba kayo, mga kapatid? Di ba? Sabi ng Bible, ang lagi pinapala sa atin ng Bible is to be strong in the Lord. Hindi lagi okay ang buhay. Kasi may mga gising kang hindi maganda. May mga gising kang sobrang okay ka. May mga gising kang ayaw mo magtrabaho. Pero may gising ka rin kahit madaling araw gusto mo na magtrabaho. Ganyan po ang buhay. May mga gising ka rin na gusto mo agad mag-church. Pero may gising na gusto matulog na lang. Mag-online na lang. Pero hindi ko sinasabi ang pang-online para sa mga pagod.
Yan po ay both ministry. Kaya nga sabi lang ng Bible sa Book of Matthew, darating ang Panginoon kapag naipangaral na po ang mabuting balita sa buong mundo pong ito. Kaya tinan niyo po ito, bibilis po ang pagbalik ng Panginoon kasi may mga online service na po. Nasa napansin po, mag-Facebook Live lang tayo ngayon, mapapanood sa ibang bansa. Sa kasulok-sulukan ng daigdig, paano pag nagkaroon ng cellphone lahat ng tao? Eh di ibig sabihin, na spread na ang salita ng Diyos sa buong mundo. Doon na babalik ang Panginoon. Amen? Amen. Mukhang nalindol rin po kayo mga kapatid. Mukhang nalindol po kayo. Ang layo ng lindol. Tapos pumutok pantal. Okay? Sabi dito, like a cellphone that runs out battery, we cannot last long on your own. No? Kaya gaya po na isang cellphone na lolobat, hindi mo siya kayang tumagal ng sobrang tagal. Oh, kahit pa sabihin mong iPhone pa yan, Samsung, no, kahit pa Motolite ang battery mo, pag hindi mo na-charge, hindi niya kayang magtagal ng sarili niya lang. That's why ang mga anak ng Diyos dapat ganito. We need to be constantly plugged into God, the true source of power. Kaya kahit pag nangihina ka, pag tinatamad ka, doon ka lalo mag-church. Pag nag-away kayo ng asawa mo, doon ka lalo dapat mag-church. Kasi hindi, you cannot stand on your own. Pinapakita ng Bible na hindi mo kayang mabuhay mag-isa. Hindi mo kayang mabuhay nang wala sa Diyos. Kagaya ka na sabi naman sa John chapter 15 verse 5, malayo sa Diyos, no, ang sanga po, pag naputol sa puno, hindi na siya mabubuhay. Ganon din tayo, siguro nag-i-exist na lang. Nagtatrabaho na lang, napapagod, pero yung tunay na buhay, hindi mo nakukuha yung satisfaction, yung tinatawag na fullness, wala na, laging kulang na lahat pag wala sa Lord. Amen? Kaya pag nangihina ka, itulak ang sarili, lalo saan? Sa pakikinig ng salita ng Diyos, lalong mag-church, lalong manalangin, lalong magbasa ng Bible. Oh, itulak mo sarili mo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, finally, be strong in the Lord. Oh, kasi alam ng Diyos, manlulupaypay ka. Kaya sabi niya, lagi kang magpakalakas at ang lakas mo ay galing sa Diyos. Oh, saan daw? Sa the true source of power. Kaya yung pinapakinggan na nilobat din. Yun mo, ito napansin ko po sa mundo pong ito. Pag ang tao sobrang taas na sa ministry, kinukuha na siya ng Panginoon. Sample, si Charlie Kirk, yung nakanabalitaan niyo po sa Facebook na in-sniper po, in-sniper sa leeg, patay. Kapag sobrang laki ng ministry, pag sobrang siyang tinitingala, kinukuha na siya ng Panginoon. Oh. Amen? Ibig sabihin po, lahat, ito ang problema natin. Bibidyohan ko, huwag niyo na papatay. Anong libre yan? Facebook. Amen? At may bibiling kaming project. Yung para sa speaker. Ano sa speaker? Twitter. Oh. Nakakapagod ang bayarin. Nakakapagod po ang buhay. Marami, ang tapunta ka sa download ka ng Bible. Download ka, Lord. Panginoon, salamat po sa pangako mo. Download ka ng mga apps po sa Play Store. Yung i-remind ka everyday. May ganun pong apps i-remind ka everyday. Ito ang dapat mong basahin. Daw minsan tamang-tama rin sa mga pinagdadaanan mo. Oh. Kasi naman lagi kang natotorete ng ang utak mo sa balita. Oh. Ito kaya remember, your battle may be big, but your God is bigger. Ang Diyos mas malaki kaysa pinagdadaanan mo. Lagi mong tatandaan. Lord, malaki problema ko, pero mas malaki ka pa rin. Wala nang lalaki sa'yo. Kaya magtitiwala ako, ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon ko, lagi ako magtitiwala. It's all about choice. Sa panahon po na lalamig ka, mamimili ka kung ikaw ay manlalamig o ikaw ay magtitiwala. Kaya ito, panghuli, babasahin ko na po, wala na dyan. Don't fight in your own strength. Be strong in the Lord, and you will see His victory in your life. Laban lang. Sabi mo, lumabang ka kasi. Laban. Oh, nagagawin mo pero kulang pala yung laban lang. Sabi mo, laban lang. Sabi ng Bible, don't fight in your own strength. Huwag kang lumaban sa sarili mong lakas lang. Bakit? Sabi niya, be strong in the Lord and you will see His victory in your life. Isama mo sa battle si Lord. Lagi kang mag-pray. Yung alam mong tagilid na, Lord, Panginoon, ito talaga problema sa atin mga tao po, no? Likas sa atin pag wala na, doon lang tayo tatawag. At alam din ng Diyos yon. Yung nagawa mo na lahat, saka ka pa nag-pray. Yun ang problema sa atin. Yung may sakit ka, ininom mo na lahat ng gamot,
hindi umepekto, saka ka nag-pray. Yun ang problema sa atin. Kaya sabi ng Bible, don't fight in your own strength. Huwag kang lumaban ng sarili. Lumaban kang kasama si Lord. Amen. Kapikin mo na malakas ang iyong katabi. Lumaban ka lang kasama si Lord. Oh. May problema ka sa finances? Laban. Laban ng katapatan. Laban. Laban ng paglilingkod. May problema ka sa relation? Laban. Laban lang. Lumabang ka, nakasama mo siya. Hindi mo kayang lutasin ang problema sa daigdig mong ito. Hindi mo kaya. Kapag lumabang ka sa sarili mo, minsan mukha mo, parang pasan mo ang buong daigdig. Lagi kang tulala. Nakita na ba yung taong tulala? Pag-isipan na tulala na. Pero sabi niya, okay lang daw siya. Amen? Yan mo katabi mo. Oh, tulala. Akala mo pasan niya daigdig. Yung akala mo, siya na ata may pinakamabigat na problema sa mundong ito. Pero hindi. Oh. Amen? Kaya ulitin ko lang ulit, be strong in the Lord. Tandaan niyo palagi, hindi tayo palagi magkakasama. Kaya sabi ng Bible, be strong in the Lord. Sa Diyos mo lagi hanapin ang lakas. Technique. May tinatawag po, sa science po, may tinatawag na noise pollution. Kaya ikaw ay bugnot na bugnot, boring na boring, at parang pagod na pagod. Kasi may tinatawag na noise pollution. Marami kang napapakinggan na hindi dapat pinakikinggan. Ang gagawin mo, guard your heart. Patugtog ka ng Christian song. Kung pwede lang mag-headset ka, lalo na pag nalamig ka, kinig ka ng mga Christian song. Ayun ang mga, isa sa mga tinuturo sa atin ng Diyos. Kinig ka palagi. Kung wala kang cellphone, di kantahan mo sa Lord. Kantahin mo yung pusong dalisay ni Arjel. Pusong dalisay. Oh, nasa sayo yan. Ba, mas maganda yung mismo ikaw umaawit. Oh. Amen? Ang mahirap sa... Diba? Pastor, sintunado ako. Wala problema yan. Napansin po sa mga nagbibidyo okay, kung sino pang maganda boss, sila pa yung tahimik. Pag mga nagbibidyo okay, tahimik lang kami. Diba? Yung mga sintunado, sila yung malalakas ang loob. Oh. Kaya, napansin niyo po ha? Kaya, wala sa tono ng boses yan. Lalo pag worship, pabayaan mo katabi mo. Nag-worship din yan. Amen? Pag sinabi ng worship, awit tayo umawit ka sa Diyos. Kasi alam mo kung bakit? Yung pag-awit mo ka sa Diyos ay isa sa mga dahilan kung bakit palalakasin ka ng Diyos. Alam kung hindi ka awit, lumalaban ka ng sarili mo. Bakit? Bakit? Tunado ako. Nahihiya pa ako. Baka marinig ni ganito. Ito ang boses ko. Nahihiyain pa naman ako. Baka din ako mag-church. Lumalaban ka sa sarili mo. Kaya nagagawin mo, laban ka spiritual. Laban kang kasama si Lord. Amen? Palapakan pa ng Panginoon. Okay ha? Announcement lang po. Prayer request na rin po. No? Pray tayo. Prayer natin. Bigyan tayo ng Diyos ng bagong LED TV. Amen? Hirap nung ganito na, papaayos ko na naman. Tapos, mga 3 months, 4 months, masisira ulit. Pray po tayo ng brand new LED TV natin. Yung para bago mag-Christmas, meron tayong TV. Naniniwala pa ba mga kapatid? Bago mag-Christmas, meron na tayong brand new TV. Malay mo, next month lang, meron na eh. Depende yan sa excitement at pananampalataya natin. Okay? Kaya, announcement lang din po, sa Sunday na po mag-i-start yung ating music class o music tutorial. Ang una po ating pag-aaralan po sa Sunday ng alas 2 hanggang alas 4 ng kahapon ay gitara, bass, at piano. Kaya po, yung drums po ay pag-aaralan po natin sa third Sunday na po, third Sunday. At kung sino gusto kumanta, doon na rin po sa third Sunday. Okay, tuturuan po namin kayong kumanta, tuturuan po namin kayong tumugtog, tuturuan po namin kayong sumamba. Hindi lang tumugtog, kundi sumamba. Paliliwalag namin, bakit may tinatawag na instrument, saan ba ito dapat gamitin? Para lang ito sa'yo o para din talaga sa Diyos? Para malaman nyo po yung foundation. Okay? Ako po, ako po ay bunga rin po ako ng music class na nagturo. Ako po, natuto po ako, unang instrument ko po, gitara. Natuto po ako, nung nag-aral po ako ng gitara, natuto po ako isang araw lang. Isang araw. Nakatuto ka sa practice eh. Practice ka ng practice eh. Kaya, practice makes permanent. Amen? Kaya, hayaan nyo lang po, kaya pag may pagsubok ka, okay lang yan. Kaya habang buhay may pagsubok. Kaya be strong in the Lord.
Okay, prayer request po, prayer request, prayer request, prayer request. Pag-pray po natin na may bagyo na naman pong parating, si Bagyong Paulo. Sa taas naman daw po, sa taas yun. Pero pag-pray natin na matunaw na lang. Low pressure area pa rin naman po eh. Pag-pray natin na malusaw na po yung bagyo. Okay? Meron pa po, prayer request, prayer request. Ay. Pray natin na maayos sa timbabong natin para pag na-evacuate dito, hindi naman nakakahiya po na ano, no? Kala mo binibinyagan ka pag natutulog ka, no? Okay, no? Kaya, tawag ito, prayer request po, prayer request, prayer request. Mga panalangin po, panalangin. Uy, mga happy birthday po sa mag-birthday ng October, happy birthday. Ikaw pala, wala ka pang picture pala sa akin, para ano lang naman yan. Pipicturean kita mamaya, Rebecca, ha? Kailan ang birthday mo? October 10? Lapit na pala, sa Biyernes. Sunod-sunod yan 7, 8, 9, 10, 12. 12 ka, no, Tess? Ano ang plano natin? Diba? Prayer request po, prayer request, prayer request, prayer request. Midterm. Midterm. Sa mag-exam po, midterm. Pray natin. Tsaka provision at financial provision. Meron pa po. Meron pa po. Meron pa po. Bawat pamilya po, pag-pray natin. Okay ha? Bawat pag-pray natin ng biological family at spiritual family. Pray po natin. Okay? Meron pa po ba? Meron pa po. Meron pa po. Sunday service po, ating Sunday ay magpapakake na naman po ang ating mga cell group leader. Pray niyo po ang provision ng Panginoon. Magpapakake po kami ulit. Okay? So may mga birthday lang naman po ng October, ha? Baka sabihin niyo, papakake na naman si Pastor. No. Sa mga birthday na po ng October, bibigyan po namin kapag meron pong natira. Okay? Okay? Si Meshach. Si Meshach. Grabe si Meshach, oh. Parang tambay lang, oh. Okay, ha? Meron pa po, meron pa po. Meron dyan sa online, ha? Exam bukas. Exam. Depends. Si Darwin daw, may depends daw po sa Sunday. Pag-pray natin, no? Depends. At, biyahe po. Papuntang Puerto. Outtaking na po. Outtaking na po. Pray natin, outtaking na po si Kia, no? Tapos siya, bro, outtaking na ngayon. Tapos, bahala sila sa next step. Pray natin, no? Pag uwi niyan dito, nakagana na tayo. Sasaludo tayo lahat, ha, pag pumasa dyan. Ano yan? Meron ka na yan, slogan, ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay, no? Pag-pray natin ang biyahe po nila Kian sa mga mag-abroad tuloy, mga nagkatrabaho, ginegosyo, pag-pray po natin na pagpalain ng Diyos. Okay, meron pa po ba? Meron pa po. Naalala ko lang po, kaya natawa po ako na yung nang defense po kami. Nung college po namin, ang inaabangan ng mga panel namin, hindi naman yung re-report namin eh. Ang inaabangan sa amin, anong ihahanda namin. Kasi pag maganda yung pag masarap yung pag masarap yung yung handa mo sa kanila, pasado ka. Kahit pangit pa report mo. Ito, ayun lang naman, experience ko lang naman yun, ha. Kaya sabi sa akin nung panel ko, Bert, ano sir? Ang aking pagkain, yung McDo. May 39 noise pa. Dati pagkain, 30 na ngayon, 99 na eh. 39 noise. O, sige po. Mataas ang grade namin. Kasi pag kumakain sila, hindi na sila makakapakinig eh. Pag-pray natin, provision ng mga estudyante natin, ha. Mas mahirap mag-prepare ng pagkain kesa mag-report. Mas mahirap. Lalo sa panahon ngayon, sabi ko sa iyo. Okay, meron pa po. Ate Purita, meron kang prayer request sa Ate Purita. Ito si ikaw. Tinay. Sa Cebu? Oo. Ay, Lindol. Uwi ka? Cebu. Papray natin ang lugar po ng mga kababayan taga Cebu po na makarecover po, no? Ikaw rin, kuya, no? Din ang bayan mo kayo ng Cebu, no? May malayo-layo rin po kayo, no, kuya? Tapos, po, yung pumutok na bulkan. Kaya sabi ka ng iba, yung nawawalang sabongero, case closed na. To now. Case closed na kagad. Okay, ha? Okay. Teporita, meron ka Teporita? Prayer request?
Trabaho po, opo, trabaho. Opo, sa ano po, no? Sa pier pa rin po. Sino ba po? Pag-pray natin ng mga may sakit po, baka meron po sa ating may sakit pag-pray po natin. Okay? Meron pa po ba? Meron pa po ba? Panghulog, oh. Sabi ko na, abay. Panghulog na naman sa motor, eh. At 3 years na, laging prayer ko, panghulog. Okay, pray natin yan. Kasama yan sa ano natin, eh. Okay? Kung wala na po, tayo pong natin tumayo, palakpakan natin ng Diyos sa buhay. Come on, church. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Panginoon, salamat pong lubos sa gabi pong ito. Na tunay nga, ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, at di ka nagbabago, Panginoon. At Lord God, muli Lord, hayaan mo Lord God, awitan ka namin na may pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sa gabi pong ito, hindi lang po namin, Lord God, basta kami kumanta, kundi sa aming pagsamba, Panginoon, at pagkanta at pag-aawitan, makarating po ito sa iyong trono ng iyong biyaya, Panginoon, na kung saan walang anuman, Lord God, Panginoon, na pwedeng humadlang sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Kaya church, awit na sa Panginoon, ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Minsan pa po, ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan. Come on, church, lift up your hands at kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon. Come on, mga kababaihan, awit kayo sa Panginoon. Come on, kababaihan. At We bless you, Lord God. anumang panahon, We thank you, Lord. We thank you, Lord God. mabigat man ang maging sitwasyon, Purihin ka, Panginoon. Ikaw lamang ang sandigan. Come on, mga alayan, awit tayo sa Diyos. Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Kapag makalaki, awit tayo sa Diyos. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Come on, church. Lahat naman nagmamahal sa Diyos ay mawit. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong ikaw lamang ang sandigan, Jesus, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong We bless the Lord God. Jesus, ikaw lamang. Come on, church. Awitin mo na yung pagtitiwala. Ikaw lamang
ang sandigan. Panginoong Come on, church, for the last time. Taas mo yung tinig. Jesus, Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. We bless you, Lord God. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Dakila ka, tapat. Come on, church, open your mouth and bless the Lord. Come on. Sambit ka ng papuri sa Diyos na buhay. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, express yourself in worship. Open your mouth. Come on, huwag kang tatahimik. We bless you, Lord God. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Salamat, 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 salamat po. Tunay kang tapat. Hindi ka nagbabago. Hindi ka nagkukulang. Come on, come on, come on. Diyos ka sa lahat ng panahon. Hallelujah! We bless the Lord. Praise God, praise God. Come on, that's it, that's it. Come on, church. Be strong in the Lord. Come on, come on. Come on. Hallelujah! Purihin ang iyong pangalan. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka tapat. Dakila ka. Hindi ka nagbabago, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Lord, according to your word, Lord God, tulad ng mundok Siyon, ang kayawi nagtitiwala, Panginoon. Hindi natitinag, hindi nagigiba, Panginoon. Na kung saan, sa bawat pinagdadaanan namin, lagi namin sinasabi, Lord, hindi namin kaya ito. Kung hindi kami, Panginoon, kapiling ka, Panginoon, sa journey ng buhay ito, sa journey ng paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa gabi pong ito, Panginoon. Nalagay mo ko man nire-remind na ang lakas namin ay limitado. Hindi kami laging malakas, hindi kami laging mahina, pero ikaw, O Diyos, walang hanggan ng iyong lakas, walang hanggan ng iyong kaparaanan, walang hanggan ng iyong kabutihan, at walang hanggan ng iyong biyaya, Panginoon. Kaya salamat pong lubos dahil may Diyos kaming tatawagan, ang matibay na sandigan sa bawat mga pinagdadaanan namin, Panginoon. Lord, today, Lord, before kami tuluyang lumapit sa iyo, Lord, we ask for your forgiveness, Lord God. We ask for the blood of Jesus Christ, Lord, to wash us and cleanse us, Lord God, tonight, Panginoon. Cleanse us by the blood of the Lamb, Panginoon, na hindi kami, Lord God, Panginoon, hindi kami makalapit pang sa iyong presensya, Panginoon, na kung saan hindi maging hadlang yung mga nagawa namin nung mga nakaraan para hindi kami tuluyang makalapit sa iyo ngayong gabi, Panginoon. Ang gabi pong ito ay gabi ng kalakasan, gabi ng pagtitiwala, gabi ng iyong biyaya, at gabi, Lord God, ng punong-puno ng mga answered prayers, Lord God. Lord, salamat po. Muli, Lord, we pray for our spiritual family, Panginoon. Naniniwala po kami, O Diyos, kung meron naman pinakamataas na family na nilagay ka, walang iba kundi yung spiritual family, Panginoon. Dahil po ito, according to your word, Lord God, we must love our neighbor as much as we love ourselves, Panginoon. Na mahalin namin ang aming ibang tao, Lord God, ng higit ng gagaya ng pag-ibig namin sa aming sarili, Panginoon. Lord, we pray for our spiritual family, Panginoon. I pray for kalakasan. I pray, Lord God, for kagalingan, Lord, sa relasyon. Dalangin ko po, Panginoon, Lord God, patatagin niyo po ang spiritual life ng bawat ng mga kapatid namin sa Panginoon, sa church pong ito, Panginoon, na ikaw, malapit ka nang dumating. At Lord God, Lord, we rebuke, Lord God, every spirit of laziness o katamaran sa panalangin, katamaran, Lord God, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, at even kabingihan sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, today, I rebuke every demon na naka-assign sa bawat family namin, spiritual family or biological family, Panginoon. Lord, maghari ka, malawalhati ka, at madakila ka palagi, Panginoon. We pray for our family, Panginoon, na hindi, Lord God, perfecto at kailanman hindi magiging perfecto, Panginoon. But by your grace, Lord, sa iyong biyaya, Panginoon, naging karapat dapat po kami humarap sa iyong pangalan, Panginoon. Kaya salamat po sa dugong na bayubay sa krus sa Kalbaryo, sa Diyos, kay Kristo Jesus, Panginoon, na nag-alay ng buhay para matanggap lahat ng mga ginagawa na paglilingkod po sa inyo, Panginoon. Kay Lord, bless our family, Lord God. Ang aming provider, Lord, ang aming mga tatay, o ang mga nanay nagtatrabaho, Lord, I pray sa bawat haligi at ilaw ng tahanan, Panginoon. I pray, Panginoon, palakasin niyo po ang pag-asama ng mag-asawa, Panginoon, na kung saan walang maghihiwalay na mag-asawa, Lord God. At sa bawat, Lord God, conflict, sa bawat panghihina,
lagi kaming lumapit sa iyo dahil ikaw ang Diyos ng walang hanggang kaparaanan, Panginoon. Na ikaw ang may-ari ng marriage, ikaw ang may-ari ng relasyon, hindi ang ibang tao, Panginoon. And Lord, tonight, I rebuke, Lord, every toxic na napakinggan namin, Panginoon. At Lord God, pumasok sa aming isipan, pumasok sa aming puso, at higit sa humalo sa aming kaluluwa, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, teach us to guard our heart, guard our ears, guard our eyes. Hawakan mo palagi ang buhay namin, Panginoon. Alam namin, pag nasa iyo kami, Lord, ang victory at satisfaction ang aming lagi, Panginoon, may experience, Panginoon. Ang buhay po ito, punong-puno ng battles, Lord God, punong-puno ng bayarin. Kaya, Lord God, bless us financially, Panginoon. I pray sa bawat mga panghulog ng mga kapatiran, Panginoon, sa kanilang mga bills. Lord, I pray dumating to lagi, Lord God, hindi lang, Lord God, sa due date, kundi ma-advance pa po ito, Panginoon. Dalangin po namin ng lahat ng may experience na hindi lang, Lord God, sumakto o sumapat, kundi sumobra palagi, Panginoon, para maging pagpapala rin po kami sa ibang tao, Panginoon, nakakakilala po sa amin. At Lord God, sila sabi mo, Lord God, i-bless namin, Panginoon, sa buhay pong ito, Panginoon. Lord, bless us financially, Panginoon. Ingatan mo po, Lord God, sila kayo na papunta ng Puerto, Lord God, sa Sabado. Dalangin ko po ang iyong, Lord, salamat sa favor. Salamat, Lord, sa step 2, Panginoon, na nagdaan na exam. Ito ngayon, sa panibagong step na naman, Lord God, sa oath-taking, as sa susunod pang parating na step na kanyang hakbakan, Panginoon. Dalangin ko po, laging makita ang iyong kalooban at iyong kalingningan sa buhay po niya, Panginoon. I pray for provision, Lord God. Alam ko po, maraming sacrifices, pero Lord, sa bawat sacrifices, pinapalitan niyo po ito palagi, Panginoon. Huwag lang kami mapagod, magtiwala at maglingkod po sa inyo, Panginoon. Kaya salamat po na lahat ng bagay, Panginoon, ay laging worth it, Lord, pag laging sa iyo ginagawa, Panginoon. Salamat po, Lord, pagpalain niyo bawat kapatiran na may trabaho, sa mga mag-e-exam bukas at next week, sa may midterm examination, sa may examination tomorrow, dalangin ko po for your wisdom, Panginoon. Sa mga hindi nila alam na sagot, dalangin ko po gumana yung kapangyarihan ng panalangin, Panginoon. Dalangin ko po, hindi lang, Lord God, Panginoon, pasang marka, kundi mataas na marka makuha po nila, Panginoon. Because we have the mind of Christ, Lord God. Ambassador mo kami sa bawat saan kami pumupunta pang sa trabaho, sa pag-aaral, sa ministry, sa negosyo, at bawat pinagkakakitaan, Panginoon. Kami mga pinadala mo palagi sa lugar na pinupuntahan namin, Panginoon. Salamat po. Bless our biological family, Panginoon. Mula sa tatay hanggang sa pinakabunsong member ng pamilya, Panginoon. Bigyan niyo kami, Lord God, ng masayang pamilya, Panginoon. Pamilya, Lord God, na mahilig manalangin, mahilig, Lord God, magbasa ng salita mo, at mahilig, Lord God, maglingkod sa iyo, Panginoon, lalo na in times of battles, Lord God. Salamat pong lubos. Muli, Lord, sinasabi na hindi ito perfecto at kailanman din magiging perfecto, pero salamat sa biyaya mo, Diyos. Pagpalain ng mga kapitbahay na nakikinig, Lord, ng panalangin ngayong gabi, Panginoon. Dalangin ko po, ang panalangin pong ito maging palaso, Lord, sa gabi pong ito, na kung saan tamaan na kanilang mga puso, Lord, ng panalangin pong ito, na ang paglilingkod, ang pinakamahalaga namin ginagawa sa mundo, hindi lang ang maghanap buhay, Lord God. We pray for transformed life. Hindi lang kayo, Lord, ma-inform, kundi ma-transform po kami, Panginoon. At sa bawat gagawin namin, O Diyos, laging for your glory, O Diyos. Pagpalain niyo bawat nagpala sa amin. Salamat po sa nagdaang buwan, Lord, ang buwan ng September, Lord God. Pagpalain niyo ang buwan ng October namin, O Diyos. Ngayon, October 1, according to your word, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lord, inuna ka namin, Panginoon. At salamat po na taon na one ang prayer ablaze namin, Lord God. Kaya salamat pong lubos. Pagpalain niyo pong isang buong buwan ito, Panginoon. Maraming struggles, maraming battles, pero mas maraming victory. Kagaya ng dineclare namin January pa lang, Lord God, maraming heartbreaks, pero mas maraming breakthrough na darating ngayong taon at hindi ka patapos, Lord God. Maraming salamat po, Diyos. Lord, marami pong salamat sa buhay pong ito. Pagpalain niyo po, Lord God, ang aming gawain sa Sunday, Panginoon, magandang panahon. Dalangin ko po, Diyos. Lord, muli, hindi kami, Lord God, magkaroon ng problema sa power supply, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, Lord God, maging okay ang kuryente namin. Lord, I pray for brand new LED TV, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, sa iyong kaparaanan, sa iyong tamang panahon, Lord, sa iyong tamang way. Pagpapalain yung ng bagong LED, Lord. Even, Lord, yung aircon namin, Lord, tapos na kami sa kuryente. Ngayon naman, Lord, kailangan namin ng aircon para sa church, yung pang ceiling, pang mga wirings, at Lord, brand new instrument, Lord God, sound system, at yung alagad yung bagong LED TV namin, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon,
Lord, i-transform mo kami sa taon pong ito, Panginoon. I pray for multiplication, Panginoon. I rebuke every spirit of subtraction, Panginoon, and division. Dalangin ko po for multiplication, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa iyo ang lugar ng Cebu, Panginoon. Dalangin ko po makarecover sa mga panahon pong ito, Panginoon. Sa mga kababayan po namin, Lord God, pang naapektuhan ng lindol pong ito. I pray for comfort, Lord God. Naniniwala kami, O Diyos, Ikaw ang Diyos ng kabutihan, Panginoon, na lahat ng bagay na maganda ay nasa iyo lamang namin matatagpuan, Panginoon. Dalangin ko po sa mga senaryo pong ito, laging makita, Lord God, ang kabutihan mo, Panginoon, at maging dahilan ng paglapit, totoong paglapit nila sa iyo, Lord God. Kaya salamat po, pagpalain niyo pong aming bagong preaching series po, sa buwan pong ito, ang Inside Out. Lord God, kung saan pag-uusapan namin, Lord, ang pagiging genuine naming mananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya salamat pong lubos, Lord God. Uuwi kami ng malakas. Uuwi kami ng may bagong pagtitiwala sa iyo. Uuwi kami, Lord God, ng worshiper kami, ng prayerful kami, at overflowing ang aming joy na nakuha namin sa iyong salita, pagsamba, at sa presensya mo, Panginoon. Muli, Lord, pagpalain niyo buong ang gabi pong ito hanggang sa magtapos ang buong buwang ito, Lord God. I pray for surprises, Lord God. May mga surprises kang darating ngayong buwan ng October. Patuloy kami magde-declare na magandang bagay, Panginoon, sa gitna ng digmaang nai-experience namin. Maraming battles, pero maraming victory darating ngayong October. Marami kang dadali na kaluluwa sa lugar pong ito, na gusto kang makilala, gustong magtiwala sa iyo, at gustong sumamba sa iyo, at ibigay ang buhay sa iyo, Lord God. Gamitin mo ang buhay namin, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Muli, Lord, bless you po mga kapitbahay na aming buhay, Lord God. Thank you po. Bless us financially, bless us spiritually, Lord God. Marami pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsipagsabi po ng malakas na. Amen. 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 Good night po. Good night. God bless. And shalom. 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 God bless po. God bless. God bless. Good evening po sa lahat. Sa mga kapitbahay po, good evening. Sa mga nasa alay po, mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Shalom po. See you on Sunday. God bless. God bless. God bless.